DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Bakit mo ginawa sa akin ito? Wala ka na ba talagang pagmamahal sa akin? Para kang hindi kapatid! Ang boyfriend ko inagaw mo! Nilayuan mo na nga ako, kinonsinti mo pa si inay sa masama niya ginagawa! Bakit ba naging magkapatid pa tayo? May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Bakit ba naging magkapatid pa tayo? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako, ang bukas. Nakakatuwa naman na merong nanlilibre at sa classy restaurant pa talaga. Well, this is my way of saying thank you for saving me. Nakaligtas ako sa pagkapahiya dahil sa tulong mo. O syempre, ayoko namang mapahiya ka. Close kayo sa akin ni Tito Vergel. Kasi naman, dapat kumuha ka na lang ng ibang assistant mo. Yung sanay na sa trabaho ito. Ha? I have nothing against Diana. Dahil kapatid ko siya at alam kong girlfriend mo siya. Pero dapat huwag mong isama sa trabaho ang relasyon ninyo. Jerica. Well, I know someone who's better than her. If you want, No. Thanks for your concern, Jerica. Archie? Gusto kong bigyan pa ng isang pagkakataon si Diane. Nagustuhan mo ba ang pagkakalinis ko nitong sahig natin, Apo? Opo, Lolo Pilo. Ang ganda po. Parang pwede na ako manalamin sa kintab eh. Star wax, floor wax ang ginamit ko dyan. Baka naman po masyado kayong nagpagod, Lolo. Hindi. Mabilis ipanlinis ang star wax, floor wax. Apo, Po.
Yan nga pala, Ana. Nagkagalit ba kayo ni Argel? Bakit kagabi hindi kanya inihatid? Ngayon naman papasok ka sa office, hindi kanya sinusundo. Ay, hindi po, Lo. Ayaw ko lang po na lagi niya akong hatid sundo. Pakiramdam ko po kasi, sobra ko na siyang naaabala. Kaya ngayon, sabi ko sa kanya, ako na lang po muna mag-isa. Ganun ba? Opo. Ay, akala ko kasi may problema kayo. O sige po, Lo. Aalis na ako para hindi ako malate. O sige, mag-ingat ka. Opo. Ayokong ikwento kay Lolo ang nangyari. Ayokong pati siya mabigyan ko ng problema. Si Argel. Galit pa kaya siya sa akin? Hindi niya ako tinext at tinawagan kagabi. Nagpunta ako sa inyo eh. Susunduin sana kita. Pero nakasakay ka na ng jeep. Okay lang. Hindi man mahirap ang biyahe ko eh. Dayan, ayoko sana makaapekto sa relasyon natin na nangyari. Nagalit ka. Oo, aaminin ko. Nainis ako. Dahil kahiyaan na kasi yun. I'm sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Ginawa ko naman lahat para maiayos yun. Pero hindi ko alam bakit nawala yung file na yun. Relax. Kalimutan na natin yun. Sabi ko nga sa'yo, ayaw kong makaapekto sa relasyon natin yun. Pero sana, malaman pa rin natin kung bakit nawala yung ginawa ko. Kasi nag-worry ako. Baka may sumunod pa sa pangyayaring yun. Jerica, anak, eto na ang coffee mo. Bakit kayo nagdala niyan, ma? Nasaan na si Manang? Umalis na. Day off niya ngayon, di ba? Oo nga pala. Sorry, I forgot. Oh, kumusta ang trabaho? Okay naman lagi ang trabaho ko, ma. Hindi ako tulad ng iba na sumasabit yung ginagawa. Palpak. Si Dayan ba ang tinutukoy mo? Who else? Ang paborito mong anak. Pumalpak siya. Dahil sa kanya, muntik nang mapahiya si na Argel sa mga business partner namin. Ano? Bakit? Well, to make the story short, dahil sa katangahan niya. Mabuti na lang nandun ako. Natulungan ko sina Tito. Mabuti naman. Tinulungan mo ang kapatid mo. Sorry. Hindi siya tinulungan ko, ma. Sina Argel. Dahil kung si Dayan lang, pababayaan ko siya mapahiya. Jerica! Bakit ka ba ganyan sa kapatid mo? Parang hindi ka concerned. Marami na kayong iniintindi sa kanya, ma. Ayoko na sumama pa. Dapat, mas maging concern ako sa sarili ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nasurpresa ako sa bigla mong pagdating, Sylvia. Kasi naman, mula nang maiwan sa inyo ng kaibigan kong si Donatong shares niya rito, si Jerica na ang nakasama namin ni Argel. Berel, pasensya na sana. Alam mo naman na hindi ako gaano marunong sa negosyo. Kaya ipinubaya ko na kay Jerica ang lahat. I understand. Matalino't masipag naman ang anak mo yun. Berel, siguro naman alam mo nang anak ko rin si Dayan. Oo.
Nagpunta ako rito dahil sa nangyaring pagkawala ng ginawa niyang presentation for Argel. Ay, yun ba? Actually, nagtataka nga kaming lahat kung bakit nangyari yun. At tiniyak naman sa akin ni Argel na natapos nila ni Dayan ang report. Hindi kaya may pumasok sa opisina ni na Argel at Dayan? Ha? Berel, gusto ko sanang isuggest sa'yo na kung maaari, palagyan ng CCTV ang opisina nila para maiwasan na ang ganong pangyayari. Dito ko na lang sa parking lot hihintayin si Argel. Tiyak na matutuwa si Lolo dahil kasama kong uuwi si Argel. Dayan? Anak! Kayo? Gusto kitang makita. Kaya ako nagpunta rito. Miss na kita, anak. Kung ganun, bakit natiis niyo ako ng mahabang panahon? Ni hindi man lang kayo humingi ng tawad kay Papa. I'm sorry, anak. Naging mahigpit si Donato. Kaya hindi na ako nakipag-communicate sa iyo. Nakauwi na nga lang kami rito nung mamatay siya. Pero maniwala ka, anak. Hindi kita nakalimutan. Patay na rin pala ang kasama ninyo sa pagtataksil kay Papa. Anak, patawarin mo na ako. Pinagsisihan ko na pagkakamali ko. Sana magsimula tayong muli. Ikaw, ako, at ang ate Jerica mo. Ma! Jerica! At nag-aksaya pa talaga kayo ng panahon para puntahan ang paborito niyong anak? Jerica, pareho ko lang kayong mahal ni Dayan. Sinungaling kayo! Mula pa ng mga bata kami, si Dayan na lang ang lagi niyong inaalaala. Pati sina Papa at Lolo ganun din. Ako na lang lagi umuunawa. Lagi hintay kung kailan mapapansin. At sa palagay niyo, bakit ako sumama sa inyo nung magtaksil kayo kay Papa? Yun ay dahil sa pag-asang you will love me more. Pero bigo pa rin ako. Anak, hindi ka bigo. Dahil mahal kita. Tulad ng pagmamahal ko sa bunso mong kapatid. Tama na! Hindi na ako naniniwala sa inyo. Ito lang ang gusto kong tandaan nyo. Kapag pinatira nyo dito ang babaeng yon, ako nang aalis! Jerica! Mark my word, ma. Aalis ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mukhang malalim ang iniisip ng apo ko. Lolo, nakita ko po siya kanina. Doon sa office. Ang ate mo? O dati mo naman siya nakikita ron, di ba? Hindi po si ate. Si Mama ang nakita ko. Nagpunta siya doon. Si Sylvia? Ano, kumusta na siya? Itsurang mayaman po. Mayaman naman kasi talaga ang sinamahan niya. Galit ka pa rin sa iyong ina hanggang ngayon. Masakit po ang ginawa niya, Lolo. Niloko niya si Papa. At iniwan kami. Hindi po ba kayo magagalit sa kanya? Apo, anak ko ang iyong ama. Kaya sumama rin ang loob ko kay Sylvia. Pero matagal nang tapos yun. At wala na rin ang aking anak. Ako naman, konting panahon na lang ang ilalagi ko dito sa mundo. Kaya ayoko na ng pabigat pa sa puso ko.
Kinalimutan ko na yun, Apo. Sana naman, matuto ka na ring magpatawad. Ang sipag ng girlfriend ko Kanina pa uwian, Dayan. Tinapos ko lang i-print ang proposal na dadalhin mo sa kakausapin mong business partner. Para bukas, kukunin mo na lang. Thanks, babe You're welcome. Teka, ano yung dala mo? Proposal din. Iuuwi ko. Ha? Bakit? Hello, hello? Okay. Ganun ba? Nakalis na sila? Okay. Di gawin mo na yung trabaho mo ngayon. Dalhin mo dito sa bahay. At dito ko na rin ibibigay yung premium mo. Okay. Sige. Pagbutihin mo, ha? Dapat malinis ang gagawin mo. Okay, bye. Siguradong magagalit na sa'yo sina Argel at Tito Virgil ngayon, Dayan. Aalisin ka na nila sa company. Mawawala ka na sa landas ko! Mangyari nga kaya ang iniisip ni Jerica? Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, James Quaton, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Dayan. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiak sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang maiinit at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Bakit ba naging magkapatid pa tayo? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.